hanggang sa verse 17. Genesis chapter 9, verse 1 hanggang verse 17. Bago natin basahin iyon, gusto ko lang i-share sa inyo na ang unang title na gagamitin ko po sana sa sermon na ito ay The Rainbow. Di ba? Unique. The Rainbow. Ngunit, habang ako ay nagpapatuloy sa pag-aaral at paghahanda ng sermon na ito, nakita ko na mas mainam na palitan yung title. At I came up with the title, Grace upon Grace upon Grace and the Bow of God. Makikita nyo mamaya kung bakit naging ganon yung title ng ating pag-aaral ngayon. Now, kung tatanungin ko po kayo, anong ginagawa natin upang mas makita mo ang walang kapantay at hindi matutumbasang halaga ng Panginoong Hesukristo? So, yun yung tanong ko para sa bawat isa. Ano yung ginagawa mo para makita mo yung walang kapantay at hindi matumbasang halaga ng Panginoong Hesukristo? O ano yung ginagawa natin upang mas lumalim tayo sa pag-ibig sa Diyos? No, iba yung pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig sa Diyos. So yun yung tanong. Paano o anong ginagawa natin upang mas lumalim sa pag-ibig sa Diyos? Ibig sabihin yung pag-ibig natin sa Kanya. Nakaraang linggo sa ating pag-aaral sa mga gawa, gagamitin ko muna yung sa morning service, no? Nakita natin na ang ugat ng lahat ng pagtanggi sa Ebanghelyo at sa salita ng Diyos ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nag-uugat sa pagmamahal sa sarili. At natutunan natin na ang tanging lunas para dito ay ang makita ang Panginoong Hesus na siya na may higit na halaga kaysa sa ating mga sariling kagustuhan. Sa pamagitan nito, ay magagawa nating mahalin ng Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at lakas, higit pa kaysa sa ating mga sarili. Yun ang isa. No, hindi man siguro yun lang, pero yun yung primary na lunas sa maling pagmamahal sa sarili. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay naturuan at napaalalahanan ng napakahalagang katotohanan na iyon. It's very important po, no, sa ating pagpapatuloy. Ngunit ngayon ang tanong, sa anong paraan natin iyon nagagawa? Diba? Sa anong paraan natin iyon nagagawa? Sa anong paraan natin makikita ang higit na halaga ng Diyos? Ginawa niyo ba? Nagawa niyo ba? Nagagawa niyo na ba? Anong ginagawa niyo? Parang ganun ang tanong. Ano ang ating ginagawa at ano ang dapat nating gawin? Sa biyaya po ng Diyos, mga kapatid, nakita ko, nalaman ko, at naranasan ko ang isa sa mga paraan. At alam ko na to dati pa. Okay, this is not something that is new. At alam ko na alam nyo na rin to, matagal na. Okay? Ngunit, hindi ko alam, pero nakakamangha palagi na sa tuwing nangyayari ito sa akin personally, pakiramdam ko tila parang unang beses ko pa lang yon nararanasan. Parang pakiramdam ko unang beses yun nangyari sa akin. And it is so refreshing and very encouraging. At ang sagot sa tanong, ready na kayo? Ang sagot sa tanong kung paano natin makikita yung higit na halaga ng Panginoon sa Kristo ay simply, pakisulat, basahin ang kanyang salita. Uwi na nga ako, ito lang pala yung sasabihin. Ang sagot simply ay basahin ang kanyang salita. Mga kapatid, kapag sinabi kong basahin ang kanyang salita, hindi ko po ibig sabihin na basahin lang ang kanyang salita. Intindihan niyo yan? Ang pagbabasa na binabanggit ko dito ay ang masinsinan, buong tiyaga,
buong puso, buong lakas, at buong intensyon na pag-aaral, pagsasaliksik, pagtuklas, pag-unawa, at pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Yun po yung ibig ko pong sabihin doon. Hindi ito yung normal na pagbabasa na ginagawa natin araw-araw sa ating Bible reading. O, bagaman, nangangailangan na intindihin natin yung binabasa natin. No? Pero hindi lang, di ba, hindi lang basta-basa. Ngunit ang tinitukoy ko dito ay ang pagbabasang naglalaan talaga ng oras. Ulitin ko po, pagbabasang naglalaan talaga ng oras. Naglalaan ng effort. To the point na sumasakit na yung batok mo. No? Kababasa. To the point na sumasakit na yung mata mo. Kababasa. Pinipili mong isantabi muna yung pagpapahinga ng mas mahaba. Pinipili mong isantabi muna yung panonood mo ng K-drama. Pinipili mong isantabi muna yung paglalaro at iba pa, no? Makita at maunawaan mo lang ng husto yung salaysay na iyong binabasa. Sinasabi ko to bilang nangangaral sa inyo na kailangang gawin ang mga nabanggit ko na yon. May pangaral lang po ng may katapatan ng salita ng Diyos. At sa paglipas ng 3 taon, lalong-lalo na ngayon ay pinag-aaralan at pinapangaral ang Genesis sa atin ngayon, hindi ko mapigilang mamangha, mga kapatid, na sa bawat chapters ay nakikita ko yung grabing biyaya ng Diyos. And that is really true. Hindi ko man mapakita or ma-express sa inyo, hindi man ito nakikita ng aking asawa, pero whenever I study every chapter ng Genesis, I cannot help myself, but napapaiyak na lang ako. Habang nakikita yung biyaya ng Diyos in every chapters of it. At ito ang tumutulong sa akin personally na mas makita ang higit at walang kapantay na halaga ng Diyos. Na tumutulong sa akin na mahalin siya ng higit kesa sa aking sarili. Now, hindi ko po sinasabi na perpekto na, no? At hindi yun mangyayari. Hanggat hindi ako namamatay at hanggang hindi ako niluluwalhati ng Diyos. Pero mga kapatid, nawa ay maranasan nyo rin yon. And that is my prayer always. No, basahin nyo po ang salita ng ating Diyos at mahulog kayo ng mas malalim sa pag-ibig niya sa inyo at mas mahulog kayo sa pag-ibig ninyo sa Kanya. Pero sa hapong ito, patuloy tayo na pagmasdan ng pag-ibig at biyaya ng ating Diyos. And I'm so excited to preach this to you, mga kapatid. Let us stand before our God and let us read His Word in Genesis chapter 9, verse 1 to 17. Sabay-sabay po nating basahin. Verse 1, binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ang lupa. Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa impapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat. Sila ay ibinigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. At kung paanong ibinigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit, huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito. Ito ay ang kanyang dugo. At tiyak na aking hihingan ng sulit ang umutang sa inyong dugo. Aking hihingin ito sa bawat hayop at sa mga tao, bawat isa para sa dugo ng iba. Hihingan ko ng sulit ang umutang sa buhay ng tao. Sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay papadanakin ng ibang tao sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. At kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Magbunga kayo ng sagana sa lupa at magpakarami kayo roon. At nagsalita ang Diyos kay Noe,
at sa mga anak na kasama niya na sinasabi, narito, aking itinatatag ang tipan sa inyo at sa inyong mga anak sa susunod sa inyo at sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang maaamong hayop, at bawat mailap na hayop sa lupa na kasama ninyo, sa bawat lahat ng lumalabas sa daong, sa bawat hayop sa lupa. Aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo. Hindi ko na lilipulin ang lahat ng mga tao sa pamagitan ng tubig ng baha at hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa. Sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang gagawin ko sa inyo at sa bawat nilalang na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Inilagay ko ang aking baghari sa lupa at ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At kapag tinipon ko ang mga ulap sa ibabaw ng lupa, ang bahaghari ay makikita sa ulap. Alalaanin ko ang aking tipan sa inyo at sa bawat nilalang na may buhay, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng nabubuhay. Kapag ang bahaghari ay nasa ulap, ito ay aking makikita at maaalala ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bawat nilalang na may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipan na aking itinatag sa lahat ng nabubuhay na nasa ibabaw ng lupa. Ito po ang salita ng ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Patuloy kami, Panginoon, na nagpapasalamat at namamangha sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa salitang ito na muli makikita namin ang iyong pag-ibig. Muli makikita namin ang iyong biyaya. At panalangin ko po, Panginoon, na ito ay sa biyaya mo ang maging paraan na mas makita namin ang lubusan ng higit at walang kapantay na halaga ng Panginoong Jesucristo, ang higit na halaga mo, O Diyos, na walang kapantay sa kung anuman ang aming gusto na makasarili. Panalangin ko po, Panginoon, na makita ito ng bawat isa at patuloy na humubog sa aming buhay nang hindi man perpekto pero lumalagong may kabanalan, pagmamahal, pag-ibig, pagsunod, katapatan sa iyo, aming Panginoon na nagligtas sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Tayo po'y magsiupo. Now, nakita natin sa chapter 8 ang bagong pagsisimula. Di ba? Yun yung yun yung bridge nun. Chapter 8 is the bridge na kung saan ang bagong simula ay nagsisimula na. After the judgment. No? At yun ay nakita natin sa pamagitan ng paghupa ng baha. In order to start the new beginning, kailangan mawala muna ang baha. No? Natutunan natin ang unang ginawa ni Noe. No? Pagkatapos ng iyon, ay ang gumawa ng dambana o altar na kung saan binigyan natin ito ng pansin at doon tiningnan natin kung paanong ang Panginoong Hesus ang higit na dambana na kung saan inihandog ng pinakapunong pari ang handog para sa ating mga kasalanan na siya rin po mismo. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, sa pagsisimula ng bagong simula, humupa na po ang tubig, sinamba na ang Diyos. Ngayon, makikita natin sa pagsisimula ng bagong simula, ano ang mga dapat gawin ng mga tao. Diba? Now that we have a new beginning, anong dapat gawin ng tao? No? At dito din natin makikita sa chapter na ito kung ano ang gagawin ngayon ng Diyos. Ngunit ang punto na makikita natin ay ang katotohanan na sa lahat po ng mga ito, listen carefully, nandyan pa rin ang biyaya ng Diyos. Yun yung gusto ko po makita natin. At sa katunayan, ang lahat ng mga mandato, ibig sabihin yung mga pinapagawa ng Diyos, na matututunan natin ngayon ay pagpapala po ng Diyos. This is a command, but this is also a blessing. Grabe, no? Doon pa lang, wala na eh. Doon pa lang, biyaya na po. Now, tingnan natin. Verse 1. Sabi dito, binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. Pause muna tayo dyan. Binasbasan ng Diyos si Noe
at ang kanyang mga anak. Kung babasahin natin ito sa English translation, ESV, and God blessed Noah and his sons. Nakita niyo po yan? And God blessed Noah and his sons. Napakalinaw po dito, mga kapatid, na ang mga ito ay mga pagpapala. Di ba? Blessings, pagpapala. Biyaya po ito, mga kapatid. Sa simula pa lang, binigyang linaw na. Lahat ng susunod na sasabihin ko, ito ay pagpapala sa mga tao. Bago natin tingnan ng una, dapat muna natin makita na ito po ay para sa lahat ng mga tao. Ulitin ko po, para to sa lahat ng mga tao. Hindi ito para sa mga elect lang. Hindi ito para sa mga mananampalataya lang. This includes mga non-believers. It is for all. Kung papasanin natin dito sa verse 1, sinabi dyan, ang sinabihan ng Diyos dito ay sino? Sina Noe at ang kanyang 3 anak. So, automatically, kasama doon yung kanilang mga asawa din. Now, sa panahong ito, sa tagpong ito, sila po ang matatawag na sangkatauhan. Narinig niyo yan? Mundo. Silang 8. Sila yung sangkatauhan at the time. Diba? Sila lang naiwan eh. Sila yung representative ng whole humanity. Yung 8 ito. So itong sinasabi dito ngayon ay para sa buong sangkatauhan na magmumula sa kanila. And kung titingnan natin yung verse 9, anong sinabi sa verse 9? Sabi ng Diyos, narito, aking itinatatag ang tipan sa inyo at sa inyong mga anak na susunod sa inyo. Sinabi doon na ang tipan ng Diyos ay hindi lang para sa kanila, kundi para din sa mga anak na susunod sa kanila. And guess what? Sino yun? Kasama tayo doon. Lahat ng mga tao mula sa kanila, sa panahong ito, hanggang ngayon, at hanggang sa inaharap, kasama yun, doon, dito sa verse 9. Nakikita niyo yan? So yung tipang ito ay sa lahat ng mga tao. So dapat nating makita na ang mga babanggitin natin dito, mamaya-maya, ay para sa lahat ng tao. Ito yung literal na lahat. Ito yung literal na all. Okay? Para rin to sa atin. Magpatuloy tayo. Sinabi sa verse 1, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ng lupa. Ito yung inulit sa verse 7. Kung titingnan niyo yung verse 7, at kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, magbunga kayo ng sagana sa lupa at magpakarami kayo roon. Inulit siya sa verse 7. No? Sa makatuwid po, ang unang mandato, ang unang dapat gawin ng tao at unang pagpapala na sinabi dito ay ano? Pagpaparami. Yun ang unang sinabi, magparami. Kaya last night, nung tinanong kami, ilang anak gusto nyo? Sabi ko, 12, 7. Sabi ko, nag-aaral kasi ako ng Genesis. No? Magpakarami kayo. This is the first mandate. Magpakarami. Ang tanong, paano ito naging pagpapala? Diba? Paano naging pagpapala ang pagpaparami? Una, maaari nating sabihin na matapos ang paglipol ng Diyos sa makasalanang sangkatauhan, dito ngayon makikita natin na binasbasan muli ang 8 tao na magparami. Di ba? After the judgment, after ng paglipol sa mga masasamang tao, nilipol ng Diyos. Di ba? And now, makikita nyo dito ang Diyos. Anong sinasabi? Magpakarami kayo. Naririnig niyo yan? Sabi Diyos, magpakarami kayo. Ano ang ibig sabihin nun? Magpakarami kayo. Sabihin nun, dadami na naman ang makasalanan. Nilipol, 8 na lang. Ngayon ang sabi, magpakarami kayo. Ibig sabihin, dumami pa kayo mga makasalanan. Naririnig niyo yan? Dadami ulit. Di ba? Dadami ulit yung mga makasalanan. At ang biyaya doon ay hindi niya na muli itong lilipulin sa tubig. No? Kahit na alam ng Diyos na ang mapoproduce pa rin nila Noe ay mga makasalanan. Can you imagine that? No? Isipin niyo po,
kung anong biyaya ng pagtitimpi ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Now, for what purpose? Bakit kailangan magtimpi ng Diyos? Ito yung pangalawang dahilan bakit ito pagpapala. And I think ito yung pinakadahilan na masasabi natin na ito ay biyaya. Ang pagpaparami ay biyaya dahil po ito ang magbibigay daan para magpatuloy ang kasaysayan ng tao. Ulitin ko po biyaya ito, ang pagpaparami dahil ito ang magbibigay daan. Ito yung way. Ito yung pamamaraan na kung saan magpapatuloy ang kasaysayan ng tao. Na ano yung pinakatuktok? Ano yung pinakahihintay ng kasaysayan ng tao? Yun ang pagdating ng binhing ipinangako na siyang magliligtas sa mga makasalanan. Nakikita niyo po, yun yung tuktok ng history ng men. Na dumating siya na binhi na ipinangako na magliligtas sa mga makasalanan. So pinapakita dito ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako ng pagliligtas. And that's why it's a blessing na sinugo ng Diyos na magpakarami kayo. At ito po ay isang bagay na dapat nating lagi ipagpasalamat sa Diyos. Napatuloy tayo sa pangalawang dapat nating gawin. Verse 2. Sabi dan, ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa ipapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat. And lastly, sila'y ibinigay sa inyong kamay. Anong pinapakita dito? Ano yung pangalawang dapat nating gawin? Ang pangalawa ay ang pamamahala. Pamamahala. Ito ay gaya ng inutos ng Panginoon kala Adan at Eva. If you remember chapter 1 verse 28, sinabi ng Diyos, magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Actually, itong verse 2 is reiteration. Pagsasabi muli nung sinabi ng Diyos kay Eva at Adan doon sa chapter 1 verse 28. This is the repetition. No? Ang pagpapala dito ay hindi tayo tulad ng mga hayop. Dito nyo makikita na hindi tayo katulad ng mga hayop. At hindi tayo nagmula sa hayop. Bagkus tayo ay uniquely ginawa sa wangis ng Diyos. Kasi meron tayong dominion over them. Di ba? Mamamahala kayo. You have the sovereignty over the other creatures. Kaya, makikita natin dito na tayo ay uniquely ginawa sa wangis ng Diyos at wala nang iba pang nilikha ang may pagpapalang ganito. Alam niyo po, ulitin ko po, wala na pong ibang nilikha. Sa kadami-dami ng nilikha ng Diyos, tayo lang na mga tao ang may pagpapalang ganito. Ni ang mga anghel po, bagaman, ay mas mataas sila sa atin, ngunit tayo lang ang nakaranas ng pagpapakita ng pinakamataas na pagmamahal ng Diyos. Naririnig niyo yun? Mas mataas ang anghel, pero alam niyo kanino pinakita ang pinakamataas na pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos? Sa tao. Paano niya pinakita yon? Ang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. Di ba? Biyaya yun. Ngunit, aside po doon, gusto ko rin na makita ninyo ang isa pang aspeto na makikita natin ang biyaya ng Diyos dito. Balikan natin. Sinabi dito, ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa ipapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa at sa lahat ng isda sa dagat. Ngayon, ang tanong, paano natin makikita ang biyaya ng Diyos dito? Ano ba ibig sabihin yan? Yung mga hayop may takot sa tao. In short, lahat ng hayop ay may takot sa tao. So, paano natin makikita ang biyaya ng Diyos dito? Well, kailangan muna natin malaman kung ano ang threat sa buhay ng tao. Ano ba yung mga threat sa buhay ng tao? Aside sa mga natural disasters, aside sa calamity, at aside sa tao mismo, alam nyo ano ang sunod na threat? Ang hayop.
hayop ang susunod na threat sa buhay ng tao. And you know what? Ano ibig sabihin nito? Kung iisipin natin, kung hindi nilagay ng Diyos ang takot at sindak sa bawat hayop na binanggit dito, hindi tayo dadami ng ganito karami. Kung hindi nilagay ng Diyos ang takot ng hayop towards tao, hindi tayo dadami ng ganito karami. At malamang lagi tayong takot lumabas. Subukan niyo lumabas. Walang takot yung hayop sa inyo, sasakmaling kayo niyan. Malamang hindi natin may enjoy ang ganitong pamumuhay na tinatamasa natin ngayon. Biyaya po ng Diyos para sa ating proteksyon. Itong sinabi dito sa verse 2. At ginawa ito ng Diyos. Well, siguro sasabihin natin, meron pa rin namang namamatay na mga tao dahil sa mga atake ng hayop. Di ba? Meron pa rin. Nakakagat ka, nasasakmal ka, natutuklaw ka. O ba, asan yung protection? Well, yun po ay nangyari. Totoo yun, pero hindi iyon nangangahulog ang walang takot yung hayop sa atin. Sa katunayan, ang pag-atake na ginagawa ng mga hayop ay dahil lang din sa takot nila sa tao. Alam niyo bakit sila tumatahol? Alam niyo bakit kayo hinahabol? Alam niyo bakit nakaganon yung ahas sa inyo sa tuwing nakaano kayo? It is not because wala silang takot sa tao, but yun yung defense mechanism nila dahil sa takot nila sa tao. Kaya nagre-retaliate sila. So, ibig sabihin, kapag ang tao, nilagay niya yung kanyang sarili sa posisyon na kung saan nagpapakita siya ng threat laban sa hayop, ang mga hayop ay nagre-retaliate. Doon lang nangyayari yun. Susugod sila. Pero hindi yun pagpapakita na wala silang takot sa tao. Bagkus, pagpapakita yun na iniingatan nila ang kanilang mga sarili dahil sa takot sa tao. Pero ang punto, mga kapatid, biyaya at pagpapala ng Diyos na sa ating pamamahala sa mga hayop, nilagay ng Panginoon ang takot at sindak sa mga ito toward sa ating mga tao. And so makikita natin ang proteksyon ng Diyos sa mga tao. Punta kayo ng zoo, 'di ba? Nakakatakot, 'di ba? Pakawalan yung mga hayop doon. Well, sasakmalin ka nila dahil nga takot sila sa'yo. Paano kung wala silang takot sa'yo? Mas madali tayong patayin ng hayop. Dagdag pa dito, sinabi ng Diyos sa huling bahagi ng talatang ito, sabi sa verse 2, sila ay ibinigay sa inyong kamay. And this is very interesting. Hindi ito nangangahulugan na gawin nating pet lahat ng hayop. No? Hindi ito nangangahulugan na itago natin at i-display natin yung mga hayop sa ating mga bakuran. Hindi yun ang meaning nito. Pero alam niyo po mga kapatid, ito ay nakakamanghang biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa ating mga kamay ang mga hayop. Yun yung sabi dyan. Ang ibig sabihin, sila ay ibinigay para sa ating pakinabang. Para sa ating pakinabang. Paano natin natatamasa yon? Pakinggan niyo po ito. Dahil sinabi ito ng Diyos sa verse 2, maaari na tayong magsuot ng sweater. Nagawa sa lana ng tupa. Dahil dito, nakapagsuot tayo ng sapatos na yari sa balat ng baka. Dahil dito, mayroon tayong kamisetang gawa sa silk, no? Na mula sa mga uod. Dahil dito, nakakapagdalat na tayo ng bag na gawa sa balat ng buwaya. Mas pinadali na rin ang ating pagtatanim sa bukid, no? Sa tulong ng kalabaw. Maaari na rin tayong kumita sa pagnegosyo mula sa itlog ng mga manok. Maaari din tayong maglakbay at pumunta sa iba't ibang lugar. Kasama ang ating pamilya habang nakasakay sa karwaheng inihila ng kabayo. At kapag nagutom na, pwede tayong umorder sa restaurant ng iba't ibang pagkain. Pwede, manok, isda, beef, pork, steak.
At hindi lang yun. Hindi lang yun. Maaari na tayong kumain ng salad. Bakit? Sabi sa verse 3, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, at kung paano binigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Nakikita niyo yan? Ibinigay din ng Diyos ang mga hayop, pati ang halaman, bilang pagkain. Maaari nating kainin ang lahat. Yung salad na ine-enjoy mo, mula yan sa pagpapala na ibinigay kay Adan. Pero yung pork, yung chicken, fried chicken, yung egg, yung fish fillet na ine-enjoy mo, yan ay galing sa pagpapalang ibinigay kay Noe. Wow! Di kayo napapawaw doon? Di kayo namamangha sa biyaya ng Diyos na yon? No, nakikita niyo yun? Punong-puno po tayo ng biyaya kung tutuusin. Mula sa mga gamit natin hanggang sa kinakain natin. Lahat-lahat ng yun, kung tutuusin, biyaya po yun ng Diyos. Sa paggawa ng lahat ng ito, tinatamasa natin ang buong pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Noe. So how can we not thank God and love Him more? Pero sa tuwing susubo kayo, nawa makita nyo yun. Sa tuwing nagsusot kayo ng damit, nawa makita nyo yun. Pero hindi nagtatapos dito. Isa din sa dapat gawin ng mga tao ay, verse 4, ano sabi sa verse 4? Ngunit, huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito, ito ay ang kanyang dugo. Okay, kakain ng dugo. Yung iniinit na ang dugo, okay kakain nun. Dugo yun. Mandato yun. Hanggang ngayon. Wag. So anong pangatlong pinapagawa? Tamang paraan ng pagkain. Simple, no? Pero you know what? Very specific ang sinabi ng tamang paraan ng pagkain. Huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito. Ito ay ang kanyang dugo. Bakit? Kasi mga kapatid, tandaan natin na ang mundo ay nasira dahil sa kasalanan. At bahagi ng pagkasira nito ay ang likas na pagkapudpod o pagkasira ng lahat ng mga bagay sa paglipas ng panahon. At mula nang maganap ang pagbagsak ng tao sa kasalanan, may mga nagbabago sa mga nilalang. Specifically, dito sa mga hayop. Sila ay nagbunga ng mapanganib ng mga parasites, virus, at bakterya. And nabasa ko sa preaching ni Dr. John MacArthur, grabe pala yung pork, no, yung laman ng hayop, dapat maingat pala yan. Konting exposed lang pala yan sa hangin. Magluluto kayo, walang hugas. Hindi nyo alam, grabe na para yung bakterya na pumapasok doon or nakikreate doon. Even sa paglalagay sa ref, pag-expose sa gantong temperature, no? Sobrang scientific lang yun, kaya hindi ko na maano yun. Pero doon pinakita, grabe pala, yung epekto sa laman ng hayop. Pero grace pa rin, kasi hindi tayo agad namamatay. No? Pero, sinisira pala ang ating katawan nung mga iyon. And specifically, dugo. So, pinapakita dito, dapat luto. Hindi hilaw. No? Dahil dito, nagbigay ang Diyos. Yung pagpapalang makikita natin dito ay ang pagpoprotekta ng Diyos sa atin. Grabe, no? Binigay ang hayop, pero hindi niya lang hinayaan na kainin niyo lahat yan. Huwag niyong kakainin yan na may dugo. Hindi ito paghihigpit. Sa halip, ito ay tunay na pagpapala para sa ating kaligtasan at kabutihan. He's protecting you to live a long life. Di ba?
Dagdag pa dyan at panghuli na dapat natin gawin is verse 5 and 6. Sabi diyan, at tiyak na aking hihingan ng sulit ang umutang sa inyong dugo. Aking hingin ito sa bawat hayop at sa mga tao. Bawat isa para sa dugo ng iba. Hihingan ko ng sulit ang umutang sa buhay ng tao. Sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng tao ngayon ay napapadanakin ng ibang tao sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Ano sinasabi dito? No? Ang gawin natin, ang dapat natin gawin ay pagpapanatili ng hustisya. Ito yung pang-apat na dapat natin gawin. Hanggang ngayon, pagpapanatili ng hustisya. At ito ay very specific. Ano sinasabi dito? Sa verse 5 and 6, kapag ang isang tao ay pumatay, ang kapalit nun ay ang kanya ding buhay. At ito ay nananatili hanggang ngayon. Kaya death penalty is actually a rightful thing to do. Gusto ko yung sinabi ni Dr. John MacArthur, sabi niya, alam niyo bakit maraming krimen? Kasi hindi sinusunod to. Hindi pinapatay yung mga mamamatay tao. Yun yung epekto nun. Kaya ang daming krimen sa atin ngayon. Kasi wala eh. Iniingatan tayo ng Diyos eh. Panatilihin niyo yung justisya. Kung sinong pumatay sa inyo, papatayin din siya. Pero yun, pinanatili natin. Adi, enjoy na lang tayo. You see? It is supposed to be a protection. Pero sobrang disobedient ng tao. Humanitarian kuno. You see? Ito na nga po yung malaking panganib sa buhay ng tao. Nabanggit ko na kanina na ang mas malaking panganib sa tao ay nagmumula mismo sa mga hayop at lalo na sa kapwa-tao. Dahil dito, nagtatag ang Diyos ng isang batas upang protektahan ang buhay ng tao laban sa pagkitil ng buhay. Kung tutusin po, matagal nang may problema ng pagpatay sa mundo. No? Sa katunayan, ang unang malaking kasalanang na naitala sa lumang tipan, alam nyo? Di ba? Pagkatapos ng pagbagsak ng tao sa kasalanan, ano yung pinakauna? Ano yung pinakaunang kasalanan na gawa? Pagpatay. Ano nangyari? Pinatay ni Cain ang sarili niyang kapatid. Isang kapatid ang pumatay sa kapatid. Kaya nagbigay ang Diyos ng matibay na proteksyon laban dito sa pamagitan ng pagpapahayag na ang sino mang pumatay ng tao ay paparusahan din ng kamatayan. At kung papansinin ng maigi, hindi lang tao. Hindi lang tao. Kasama dito ang mga hayop. Kapag sila'y pumatay ng tao, sila din ay papatayin. That's why, yung pangalawa, yung verse very important. Dito nyo makikita na ang tao, papatay talaga yan, ang hayop, papatay talaga yan ng tao. Without the restriction in verse 2, without yung takot at sindak na ibinigay ng Diyos sa kanila towards tao, wala, patay tayong lahat. Kaya dito sa verse 5 and 6, pinakita ng Diyos, kahit ang hayop, kapag pumatay ang hayop ng tao, buhay niya din ang kapalit. Doon nyo mas marirealize yung verse 2. Kaya, tuwing titingin kayo sa hayop, pasalamatan nyo ang Diyos. Why? May takot yan sa akin. Kasi kung wala na ako ngayon. Sinunggaban na siguro ako niyan. So you see, habang tinitingnan nyo ito, makikita nyo habang lumalabas kayo dyan, habang nakikita nyo yung hayop, yung halaman, yung pagkain, yung sinusuot ninyo, it is all grace. At batay dito, maaari nating sabihin na ang pinakamataas na anyo ng krimen laban sa Diyos ay murder, pagpatay. That's the highest. Bakit? Sabi diyan sa verse 6, sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Pagpapala po na nagtaguyod ng ganitong protection ng Diyos para sa mga tao. Biyaya po yun.
Iyon po ang dapat na gawin ng mga tao. Pagpaparami, pamamahala, tamang paraan ng pagkain, at pagpapanatili ng hustisya. At lahat ng mga ito ay pagpapala at biyaya sa atin ng Panginoon. So nawa, no? Nawa, makita niyo yun. Na tuwing kakain ka pa lang, susubo ka pa lang, no? Let it be. Yung biyaya ng Diyos na makita ninyo. No? Nandyan lang pala, no? Nandyan lang pala. Ang dali lang makita. And may that result na makita ninyo ang higit na halaga ng Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, ngayon ay titingnan na natin ang biyaya ng Diyos sa Kanya namang gagawin. Anong gagawin niya? Yan na makikita natin mula sa verse 8 hanggang 17. Now, hindi ko na babasahin yung buong verse 8 at 17 kasi bagaman mahaba at maraming verses ang nandito, maaari natin siyang ibuod sa maikli. Dahil kung titingnan, paulit-ulit lamang yung pagpapahayag dito. Di ba? Pansin niyo yan? Parang paulit-ulit. No? Paulit-ulit. Well, ito ay pagpapakita sa atin ng kahalagahan at diin ng tipan na ito. Whenever you read something sa Bible na paulit-ulit, in Hebrew and in Greek, ang ganyang paraan ng pagsusulat ay pagpapakita ng emphasis. Sa English kasi, superlative na lang very, super, di ba? Ganun na lang. But in the Greek and Hebrew writing, way of writing, ang pagpaulit-ulit ng isang bagay ay pagpapakita ng emphasis at diin. So pinapakita dito yung emphasis ng mensahe dito. At sa tipang ito ay nagsasaad na ito yung gagawin ng Diyos. Ito ay nakaayon sa desisyon ng Diyos at ito ay hindi humihingi ng kung anuman mula sa tao. At walang makakapagpabago nito. Sa English pa, ito ay tinatawag na unilateral covenant. Yun muna yung tingnan nyo. This is a unilateral covenant. Ibig sabihin, ito yung covenant, tipan ng Diyos, pangako ng Diyos na walang kondisyon mula sa tao. Kahit anong gawin ng tao, this covenant will stand. Dahil ito ay desisyon ng Diyos at siya lang at walang ibang makakaapekto nito. At anong sinabi ng Diyos dito? Pinangako niya sa lahat ng mga nilalang na hindi niya na muli itong lilipulin sa pamagitan ng tubig at siya ay nagbigay ng tanda. Yun lang yun. Simple lang yun. Hindi na lilipulin. That's it. Pero may dinagdag siya. Siya ay nagbigay ng tanda. At ano yung tanda ngayon? Sinabi sa verse 13, 14, and 16, ang kanyang bahaghari sa lupa. Sabi niya sa verse 16, kapag ang bahaghari ay nasa lupa, ay sa ulap, ito ay aking makikita at maaalala ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bawat nilalang na may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Now, kung babasahin natin yung verse 16, sasabihin natin, kailangan pala ng Diyos na may makita para lang makaalala. Di ba? Kailangan niya ba yun? Kailangan niya ba para maalala niya? So, pag hindi niya nakita, hindi niya maalala? No? Hindi po. Ang sagot ay hindi. Ngunit, ito ang kanyang paraan para ipaalam sa iyo. Paalam sa iyo. At ipaalam sa atin, hindi sa kanyang sarili, kundi para ipaalam sa atin na hindi niya nakakalimutan ang kanyang pangako. Biyaya, no? Siya na Diyos na hindi nakakalimot, ang siya pang naglagay ng palatandaan para sa atin. Grabing assurance yun. Di ba? Pero ang gusto ko pong bigyan natin ng pansin ay ang kanyang bahaghari sa lupa. Ay sa ulap. Yun mismo. And I hope you will listen to this carefully. Kung babasahin natin plainly, ang maiisip lang natin ay, okay, basta makita ko ng rainbow, yun na yun. Yun na yung tanda. Diba? Yan yung usual na maiisip natin whenever we read chapter 9. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kung ating titingnan ang orihinal na pagkasulat nitong chapter 9, mas mamamangha kayo kung bakit ganito ang naging tanda.
Rainbow is not just a random, but there's a meaning of doon. And this is very amazing. Listen carefully. Sa English translation, kung babasahin niyo yung English translation, ang pagkakasabi doon, sabi doon, I set my bow in the cloud. Hindi sinabi na, I will set the rainbow. Hindi. I set my bow in the cloud, and it shall be as for a sign of a covenant between me and the earth. Listen, ang salitang bow na nandito sa orihinal na pagkasulat ay hindi lang simpleng baghari, na may kulay, iba't ibang kulay. Sa Hebrew, ito po ay keshef, na nangangahulugang pana. Pana. Yung pana. Okay? Ang pana ay isang sandata. Listen. Ang pana ay isang sandata na gamit ng mandirigma para sa kamatayan at pagkawasak. Yun. Kuha nyo na? Okay? At alam nyo po ba, kung babasahin natin ang lumang tipan, may mga pagkakataon na ipinapakita ang Diyos sa paraan na para siyang mandirigma na may sandatang pana. Alam niyo yan? God is being described as a warrior na merong pana. Sinabi sa Exodus 15:3, ang Panginoon ay isang mandirigma. Yun ang sabi doon. At sa Habakkuk 3, verse 9, hubad na inilantad mo ang iyong pana. Pakinggan niyo yan. Ibig sabihin nun, ang kanyang pana ay inihayag. At sa Zechariah chapter 9 verse 14, at ang Panginoon ay makikita sa itaas nila at lalabas ang kanyang pana na parang kidlat. And this description, yung paglalarawan na to, is hindi po random. Merong dahilan yan. Ipinapakita ng mga talatang ito ang Diyos bilang mandirigmang gumagamit ng pana. And I want you to remember that. Ngayon, imagine niyo po ito mga kapatid. Nung nangyari ang baha, no? Yung nagkaroon ng Great Flood, ginamit ng Diyos na mandirigma ang kanyang pana na parang kidlat. Tapos tumama ito sa lupa, no? Na bumagsak at nagdulot ng baha. Inihunat, inistretch ng Diyos ang kanyang pana sa galit sa mga panahong iyon. Yun yung nangyari. If you will imagine God, no? As a warrior, ganun na nangyari. Ngunit ngayon, pagkatapos ng baha, inilagay ng Diyos, listen, pagkatapos ng baha, inilagay ng Diyos ang kanyang pana sa langit. Nakita niyan? Inilagay ng Diyos ang kanyang pana sa langit, no? Upang makita ng lahat ng tao. At ang panang iyon, yun yung bahaghari. At anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin? Kayo, kapag may mandirigma, kapag binaba niya yung kanyang sandata, what does it mean? Di ba? Anong ibig sabihin nun? Wala mo ng pagpatay, wala mo ng pagkawasak. Kaya kapag nakakita kayo ng bahaghari, ipinapaalala nito sa atin na ito ay panahon ng kapayapaan. No? Hindi ng paghatol. Yun. Maaari nating isipin na para bang ibinaba ng Diyos ang kanyang pana bilang tanda ng kanyang awa at biyaya sa makasalanang mundo. Di ba? Nakita niyo yun? Kaya bawat makasalanan na makakakita ng bahaghari ay nakakakita ng tanda ng kapayapaan. Nangako ang Diyos na hindi niya muling sisirain ang mundo sa pamagitan ng baha kahit na nananatili ang kasalanan at kasamaan. Bagaman isang araw,
Darating. Darating yung paglipol muli. Ngunit sa ngayon, ang pag-ari ay tanda ng awa ng Diyos. Kaya isipin po natin na ang pana ng Diyos, which is ang pag-ari, ay paalala ng pagkawasak noong baha. Huwag nyo lang yun tingnan as a sign of God's grace, but tingnan nyo yun bilang sign din ng kanyang puot sa kasalanan. Yung mga matitibay at matataas na bundok, no, na kinakamanghaan natin, di ba? Sino yung gusto yung tawag dito, camping, no? Pumunta sa matataas and to enjoy the view. Yun po, pati yung mga malalalim na dagat na sinisisid natin, sinong gustong mag-diving dito, no? Yung mga ganung, yung kapag kayo pupunta kayo doon and yung mga fossils na nadidiscover at pinagkukunan ng oil, kaya meron tayong car, nakakapunta tayo sa kahit saan. Lahat po ng iyon, mga kapatid, ay pagpapakita ng nakaraang paghatol ng Diyos. So whenever you look at those, remember the wrath of God. The past wrath of God. Ngunit, ang bahaghari ay nagpapakita na hindi na mauulit ang paghatol. Kahit na ang tao ay nanatiling makasalanan. At alam natin, lahat, no? Lumilitaw lamang ang bahaghari pagkatapos ng ulan. Kapag sumisikat na ang araw. Ito ay larawan ng biyaya pagkatapos ng paghatol. Kaya kapatid, kapag nakita mo ang baghari, tandaan mo to. Ang Diyos na dakilang mandirigma ay sinabit muna ang kanyang pana sa langit at ipinapakita ang kanyang hawa sa halip na ang paghatol sa mga makasalanan. May you see that? At kapag nakita niyo yun, you will fall in love. Di ba? Kaya mga kapatid, no? Ang atin pong nakita sa parte ng chapter 9 na napag-aralan natin ngayong hapon ay biyaya. Biyaya, pagkatapos ng biyaya, pagkatapos ng biyaya, at pagkatapos ng biyaya, at nakita natin ang pana ng Diyos. Mag-gets nyo na bakit yun yung title. Di ba? Ang mga pinapagawa niya para sa atin na magparami, mamahala, kumain sa tamang paraan, magpanatili ng hustisya ay lahat para po sa ating kabubuti. At ang bagay na gagawin ng Diyos na kanyang pangako ay para pa rin, grabe no, sa ating ikabubuti. Biyaya po lahat ng iyon. Para po sa lahat ng tao at pati na rin sa mga hayop. Ang nakikita natin dito ay yung common grace ng Diyos para sa lahat. Ngunit sa pagtatapos, gusto ko pong makita ninyo ang higit at walang kapantay na biyayang ipinagkaloob ng Diyos para sa ikabubuti ng tao. Although lahat ng iyon is for the good, para sa ating ikabubuti, but remember, that is a common grace. Pero merong higit, may higit pa doon na biyaya na para sa ating ikabubuti. At ano yon? Ang kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos. Yung biyaya ng kaligtasan. That's the highest grace na para po sa ating ikabubuti. At ang kaligtasang iyon ay ang magliligtas sa atin kapag kinuha na muli ng Diyos yung kanyang pana. Kukunin niya yun ulit. Sa ngayon at rest, yung kanyang pana. Pero kukunin niya yun ulit. Kukunin niya yun ulit. Dahil malinaw po ang salita ng Diyos in 2 Peter 3:7, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol. You see? May paglipol ulit. Paglipol sa masasamang tao. Sa araw na ito, yung nakalaang araw na iyon, ang kanyang pana ay muli niyang gagamitin at magpapakawala ng umaapoy na palaso. It will be by fire na. Yung pana niya,
yung may apoy na yon. Yun yung pangalawa at huli. At tanging ang mga nakinig lamang sa Kanya at naniwala sa biyayang pinagkaloob niya ang makakaligtas mula dito. Mga kapatid, ang biyayang iyon ay nasa Kanyang tanging anak, ang Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang tanging pag-asa at kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos upang tayo ay maligtas mula sa Kanyang nakatakdang paglipol muli sa masasamang tao kagaya natin. Kaya pakinggan niyo po ang Kanyang salita. In Acts 17:30-31, sabi doon, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon, ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutang ayon sa katuwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. May lalaki po siyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. At sino yon? Ang kanyang binuhay muli ay wala nang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. It's a proof to all men that judgment will come to this man. Paano niya yung pinatunayan? Binuhay niya muli. So, pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus ay hindi lamang katiyakan ng ating kaligtasan, but ang pagkabuhay muli ni Jesus ay katiyakan din ng paghatol na darating. Kita niyo yun? Kaya po, ito ang utos niya sa atin in 1 John 3:23, at ito ang kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Hesukristo. Yun lang po yung daan para sa kaligtasan. Manampalataya sa pangalan ng kanyang anak na si Hesukristo. Kaya sa pagtatapos, pinapaalala ko po muli sa inyo, magkakaroon po ng huling pagbubuhos ng puot kung saan wawasakin ng mga makasalanan sa pamagitan ng apoy. Sa pagitan ng panahon ng baha, yung time ng Great Flood, at huling araw na iyon, ano yung time na sa between na yon? Yun ang panahon ng biyaya. At tayo ay kasalukuyang nasa mga panahong yon. Itong in-enjoy natin araw-araw na ito, it is the period of grace. It is a period of grace. Ang pana po ng Diyos, ang pana ng isang mandirigma ay nakabitin sa kanyang kagandahan sa ibabaw ng mundo. Laban sa mga ulap ng paghatol, ipinapakita nito ang kagandahan ng biyaya na tila humahawak sa langit at humahawak sa lupa, no? Kaya makikita nyo, parang connected siya sa lupa, di ba? Upang ipaalam sa buong sangkatauhan na ang Diyos ay mapagbiyaya sa mga makasalanan. Yun yung pinapakita ngayon. Kaya mga kapatid, kayo na mga nananampalataya na, pagmasdan nyo po. Pagmasdan nyo ang biyayang ito ng Diyos at mahulog kayo ng malalim sa kanyang pagmamahal. At nawa mahalin nyo rin siya ng buong puso, buong kaluluwa ninyo, buong isip ninyo, buong lakas ninyo. Nawa ay makita nyo ang higit at walang kapantay na halaga ng Diyos at lumago kayo sa inyong pag-ibig sa Kanya na napapatunayan sa buhay ninyo na may lumalagong kabanalan. And that is my prayer sa bawat isa sa atin. At para sa iyo, kung hindi ka pa nananampalataya sa Kanya, nawa ay nakikita mo itong panahon na ito ay panahon ng awa at pagtitimpi ng Diyos. Maniwala ka sa biyayang pinagkaloob niya, ang Panginoong Hesukristo. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Yun lang. Yun lang yung tanging magiging pananggalang mo sa umaapoy na palaso ng kanyang paghuhukom. Ang Panginoong Hesus lamang. Huwag mo hayahang matanggap ang banal at makatarungang puot ng Diyos sa iyo dahil sa iyong mga kasalanan.
Sa halip, sumuko ka. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan at magtiwala sa pagpapatawad na kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Tumugon tayo ng nararapat ayon sa kalooban ng ating Diyos. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, we thank you. We thank you, O God, for this grace upon grace upon grace. And we thank you for your bow na iyong sinabit muna, na iyong binitin muna bilang pagpapakita ng iyong awa sa amin. And I pray, O Lord, na makita namin at nakikita namin na ngayon na itong araw-araw naming tinatamasa ay parte ng panahon ng iyong biyaya, ng iyong pagtitimpi, ng panahon ng awa na ipinagkaloob mo sa amin. I pray, Lord, that we will truly have faith in you. Believe in the Lord Jesus Christ na siyang sinugo mo para sa aming kaligtasan. And I pray, O Lord, na sa bawat mananampalataya, ito ay makapagbigay sila sa kanila ng pag-uudyok na makita ang iyong pag-ibig at biyaya na magdudulot sa amin upang mahalin ka din, O Diyos. Hindi man perpekto pero lumalagong pag-ibig, katapatan, pananampalataya at pagtalima sa iyo. Aming tagapagligtas, aming Diyos, aming Ama. Sa pamagitan lamang ng iyong tanging anak na si Jesus. Amen.